Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome po ulit sa ating panibagong update tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Sa bawat update natin, tatalakayin natin ang mga pinag-uusapan sa mundo ng social media tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel nako, i-click nyo na po yan and isama nyo na din ang bell button. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. Pero bago ang lahat, nais ko lamang basahin ang mga napili nating komento mula po ito sa mga naging previous update natin. Unahin nating basahin ang naging komento ni Ginang Rosemary Diano. Sabi niya po dito, hindi niya yan house, shooting location nila yan. Yan ang pinakita ng direktor na may caption na last day of taping nila. Walang swimming pool ang house niya sa Cebu. So ang pinagbasehan po natin mga kakimpaw na new house ni Chinita Princess ay yung caption po ng naturang video. Ito po yung mga nakakaption. Order safely delivered to our BBIP customer. Tapos, sa baba, may nakasulat na congrats sa new house, nakatag Chinita Princess. Kung ito po ay location shoot, dapat ang nakalagay dito, Stella Marie. Para malaman natin, di ba na kay Stella, sa karakter po ni Chinita Princess yun at hindi po kay Chinita Princess. Pero mismong si Kim po ang nakatag dito at kinokongratulate sa new house. Ayan po yung nakatago, new house. So, i-zoom in ko na lang sa inyong mga screen nang sa ganon ay makita po ng commenter natin na kung saan ay nagsasabing hindi daw ito kay Chinita Princess. So, dito lang naman tayo nagbase mga kakimpaw doon sa nakatag na congratulations sa new house ni Chinita Princess. So, saan tayo maniniwala, 'di ba? Dito sa nakaka-caption sa video or dito sa komento ni Ginang Rosemary. So, kayo na pong bahalang humusga mga kakimpaw. Next comment naman mula ito kay Luwalhati Tenedero. Sabi niya, tama iba ang rules ni Kim sa buhay, kung kaya mo rin yung mga paninindigan ni Kim. Kaya hintayin natin kung hanggang saan hahantong ang samahan ng dalawa. Sa akin lang kung wala sila talaga, wag nang paasahin pa ang Kimpaw. Ako din, parang hindi ko pa rin iwanan sila, pero gusto ko kung may katuturan itong paghihintay natin. So makikita naman natin yon, Ginang Luwalhati Tinedero, sa mga kilos po nila. At syempre nakikita natin yon, di ba? At ang last comment mula naman kay Ma'am Irene Miguel. Sabi niya, binili ni Chinita siguro. Ang dami niyang endorsement sa taong ito. Ora Jewelry, Tanduay pa niya, Hyundai, baka 25 to 35 million na ang endorsement niya. Less 30%, malaki pa din mga shows niya pa, mga business niya pa. Oo, kaya niya yan. Na kaya niya ngang bumili ng commercial building. Yes naman mga kakimpaw. Basic lang po kay Chinita Princess ang isang resort dyan sa Cebu. Pero syempre, merong mga nagtatanong na baka regalo ni Paolo Abilino. So hindi naman mawawala ng mga katanungan ganyan, 'di ba? Since tayo naman ay mga dilulo, hindi ko naman nilalahat. Kasama ko sa mga dilulo dyan. Kasi dito po tayo masaya mga kakimpaw. Pero malaki ang posibilidad na ito binili po ni Chinita Princess bilang investment mga kakimpaw. Next topic naman, pag-usapan natin itong naging komento ni Mabi Ligaspi and syempre si Bianca Gonzalez kay Chinita Princess, na kung saan may mga crying emoji pa nga komento nitong si Bianca Gonzalez. Ngayon, unahin natin itong sinabi ni Mabi Ligaspi. Sabi niya, so nice to finally work with you, Ate Kim. Congratulations to all of us. And sabi naman po ni Bianca, I love you so much and beyond, Chinita Princess. Sobrang swerte namin na makasama ka kasi it is not the same without you. Thank you for flying in and out just to be with us for the big night. Grabe, na-appreciate nila talaga yung ginawa po ni Chinita Princess, 'di ba? Kasi nasa taping siya, talagang lumipad po siya papuntang Manila para lang sa hosting ng PBB
big night. 'Di ba nakaka-amaze 'yun? Kaya sobrang na-appreciate po yan ng mga kasama niya sa hosting dito po sa PBB. Hindi nga naman po ganon, 'di ba, kung wala si Chinita Princess. Iba talaga, no? Pag andyan si Kim Chiu, talagang ang saya lang nung show, 'di ba? Tapos, basta mga kakimpaw, hindi ko ma-explain yung kasiyahan pag andyan at kompleto. At kasama nila si Chinita Princess. Next topic naman, pag-usapan natin ang tungkol dito sa isang picture ni Kim and Paula Avellino na lumabas kahapon lamang. So, isang Kim Pao fan atang nag-post nito. Kinuha lang natin. Makikita nga dito na parang kumakain si Kim and Paula Avellino sa isang restaurant. At medyo madami sila. Pero ganun pa man, magkatabi naman si Kim and Paula Avellino. So, ayan po mga kakimpaw, ipapakita ko na lamang po sa mga screen po ninyo. Siguro matagal na tong nangyari. Siguro nung nasa ibang bansa pa po sila, 'di ba? Pero nakakatuwa lang nang makita mga kakimpaw na ganito na talaga pag magdiyosawa na talaga yung kanilang mga galawan, 'di ba? So, diyan lang naman tayo nagbabase sa mga pinapakita po nila na galaw, sa mga kilos nila, 'di ba? Kanino pa ba magmumula yan kundi sa kanila lang naman mga kakimpaw. Next topic naman, pag-usapan natin itong naging komento ni Ginang Cynthia Reyes. Sabi niya, business partner daw nila yan, may nagbalita na dati dyan. So, ano pong ibig sabihin mga kakimpaw ng komento niya? So, kanina po, nag-upload tayo, 'di ba, ng tungkol po doon sa new house ni Chinita Princess dyan sa Cebu na mala resort po ang vibes. So, para doon po yung komento niya na business partner daw si Kim and Paula Avellino para po dito sa isang, hindi ko masabi kung resort ba siya. So, parang house and lot siya, pero resort vibe mga kakimpaw Kasi nakita naman natin na may swimming pool, tapos ang ganda ng view sa baba mga kakimpaw, parang nakaka-relax siya. So, may nag-comment na business partner daw, Kim and Paula Avellino dito. So, kung ganon, good choice, 'di ba mga kakimpaw? Kasi talagang pinapalago nila yung mga perang pinaghihirapan po nila dito sa showbiz industry. Kasi hindi nga naman laging sikat, 'di ba? At syempre, tayo tumatanda din. So, tama lang yung ginagawa ni Kim Chiu na hanggat malakas sila ni Paula Avellino, nag-e-invest sila, nagbe-business sila, 'di ba? Para pag nag-retire na sila at tumanda na sila, syempre pa-relax na lang sila, 'di ba? Kasi nung kabataan po nila, binuhos at ginugol na po nila yung oras nila sa kanilang kasikatan na siyang malaking tulong po ngayon, mga kakimpaw, sa kanilang magiging future. So, agree ba kayo mga kakimpaw na ganito po ang setup ni Kim and Paula Avellino? Please comment down below. So, paano hanggang dito na lamang pong update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.